5:30 ng madaling araw. Ang karaniwang katahimikan ng Forbes Park ay binasag ng marahang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Huminto ang itim na Audi R8. Sa tapat ng isang modernong mansyon, ang mga ilaw nito ay tila dalawang matang pagod na tumititig sa naglalakihang gate na bakal. Sa loob ng sasakyan, pinatay ni Victor ang makina. Napapikit siya sandali, hinahabol ang kanyang hininga. Ang amoy ng Georgia Door, isang pabangong matamis, ngunit mapangahas, ay nanunuot pa rin sa kwelyo ng kanyang puting damit. Hindi iyon ang pabango ng kanyang asawa. Ang pabango ni Rosario ay banayad, tila amoy ng mga puting bulaklak sa hardin pagkatapos ng ulan. Ang amoy na ito ay amoy ng panganib ng kasalanan ng isang gabing puno ng nakaw na sandali. Inayos niya ang kanyang sarili. Ang kasinungalingan ay handa na sa dulo ng kanyang dila, pinag-ensayuhan at pinakinis. Nang paulit-ulit isang biglaang pulong, kasama ang mga investor na tumagal hanggang madaling araw, isang masinsinang pag-uusap tungkol sa isang bagong proyekto sa Tagaytay na hindi maaaring ipagpaliban. Simpleng dahilan, kapani-paniwala. Sanay na siyang magsinungaling. Para sa kanya ito ay bahagi na ng sining ng pamumuhay. Inaasahan niya ang dati nilang ritual. Pagpasok niya, maaamoy niya ang bagong salang kape. Maririnig niya ang mahinang tunog ng balita sa umaga mula sa telebisyon. At sa kusina naroon, si Rosario, ang kanyang asawa, na sasalubong sa kanya ng isang ngiting puno ng pagtitiwala, isang ngiti na sa paglipas ng mga taon ay nagsimula na niyang kamuhian dahil sa wagas nitong kawalang malay. Isang marahang kalansing ang narinig nang pumasok ang susi sa seradura at bumukas ang pinto. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang inaasahan niya. Ang bahay ay hindi lang tahimik. Ito ay malamig. Walang amoy ng kape, walang tunog ng telebisyon. Ang malawak na foyer ay tila isang kuweba na nilalamon ang anumang tunog. Rosario. Tawag niya, ang boses niya ay bahagyang paos. Ang kanyang tawag ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame at sa makintab na sahig na gawa sa marmol, bumalik sa kanya na walang sagot. Naglakad siya papasok, ang bigat ng kanyang bawat hakbang ay ramdam niya. Sa kaliwa ay ang malawak na sala, ang mga mamahaling muebles ay tila mga anino sa dilim. Sa kanan naman ay ang eleganteng hagdanan na papunta sa kanilang silid. Dumiretso siya sa kusina, ang puso niya'y may kakaibang kaba. At doon nakatayo sa tabi ng kitchen island, naroon si Rosario. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang buhok niyang mahaba at itim ay nakalugay. Nakatalikod siya kay Victor, nakatingin sa malaking bintana, natanaw ang kanilang hardin na unti-unti nang nagliliwanag. Nandito ka lang pala, sabi ni Victor, pilit na pinapasigla ang kanyang boses para itago ang pagkagulat. Akala ko tulog ka pa. Dahan-dahang lumingon si Rosario. Ang kanyang mukha na laging nagpapakita ng kahinahunan ay merong ibang anyo. Ang kanyang ngiti ay naroon, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. May isang bagong talim sa kanyang tingin, isang talim na ngayon lang nakita ni Victor. Hinihintay kita. Sagot niya, ang boses niya ay kalmado, ngunit may panlalamig na bumalot sa bawat salita. Lumapit siya kay Victor at gaya ng dati inayos niya ang kwelyo ng damit nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanigas ng dumampi sa tela. Nahinto ang paghinga ni Victor. Nakita ba niya, naamoy ba niya? Mukhang pagod na pagod ka. Patuloy ni Rosario, ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi siya umiiwas ng tingin. Kumusta ang meeting? Ang pagdidiin niya sa salitang meeting ay banayad, ngunit sapat na para makaramdam si Victor ng isang patak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ayos naman, matagal pero kailangan, para sa kumpanya. Tumango si Rosario, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Siyempre, para sa kumpanya. Pagkatapos ay marahan siyang lumayo at sumandal sa counter. Nga pala, sabi niya sa tonong tila simpleng usapan lang,
Narinig ko lang kanina, mula kay Tita Consuelo, may biglaan ka raw. Di umanong business trip sa Cebu bukas. Hindi mo man lang nabanggit sa akin. Isang malakas na dagundong ang narinig ni Victor sa loob ng kanyang dibdib. Cebu saan nanggaling iyon? Si Tita Consuelo ay isa sa mga board member, isang matandang tsismosa na malapit sa ina ni Rosario. Oo. Pasensya na mahal. Biglaan lang talaga. Isang problema sa site. Ako lang ang makakaayos. Mabilis niyang nabuo ang isa pang kasinungalingan, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ay tila may buhangin. Ganoon ba? Sabi ni Rosario. Akala ko kasi ay may mahalaga kang Lunes dito sa Manila. Ang final presentation para sa Alabang Project. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na iyon ang pinakamalaking deal natin ngayong taon? Ang mga tanong ni Rosario ay parang mga suntok na nakabalot sa seda. Hindi ito akusasyon. Ito ay mga simpleng tanong na nagpapakita ng butas sa kanyang mga kwento. Pakiramdam ni Victor ay hubad na hubad siya sa ilalim ng mapanuring tingin ng kanyang asawa. Nalipat ang schedule. Kaya kong habulin. Mabilis niyang sagot, pilit nang ngumingiti. Huwag mo na akong alalahanin. Maghahanda na ako para makapagpahinga. Hinalikan niya si Rosario sa noo, isang halik na naramdaman niyang napakalamig at walang buhay, at mabilis na tinalikuran ito para umakyat sa kanilang silid. Naiwan si Rosario sa kusina, ang kanyang mga mata ay nakasunod sa papalayong anyo ng kanyang asawa. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa itaas, ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang ekspresyon ng matinding sakit na mabilis ding naging isang malamig at matigas na determinasyon. Naglakad siya pabalik sa sala, kung saan nakasabit sa pader ang isang malaking litrato mula sa kanilang kasal. 2 taong nakangiti, masaya, puno ng pag-asa. Tinitigan niya ang mukha ni Victor sa larawan, pagkatapos ay ang sarili niyang mukha ang babaeng minsang naniwala sa bawat salita nito. Hindi na siya ang babaeng iyon. Habang naliligo si Victor sa itaas, abala sa pagtanggal ng amoy ng ibang babae at sa pag-iisip kung paano pagtatagpi-tagpiin ang kanyang mga kasinungalingan, kinuha ni Rosario ang naiwang damit nito sa sahig ng walk-in closet. Ito ang ebidensya. Ang damit na suot niya kagabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kwelyo sa kanyang ilong at marahang lumanghap. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Victor ay naroon pa, ngunit sa ilalim nito, mas matapang at mas malinaw, ay ang amoy ng pagkakanulo. Ang amoy ni Bianca. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. Ito na ang simula ng paglaban. Hindi niya itinapon ang damit. Maingat niya itong tiniklop at inilagay sa isang paper bag. Bumalik siya sa ibaba. Ang liwanag ng umaga ay dumadaloy na sa mga bintana, ngunit para kay Rosario, ang paligid ay mas madilim kaysa dati. Umupo siya sa kanyang study table, binuksan ang kanyang laptop. Ang malamig na liwanag mula sa screen ay nagbigay ilaw sa kanyang mukha, isang mukhang wala ng bakas ng anumang emosyon, maliban sa isang nakapirming desisyon. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type sa search bar. Hindi pangalan ng mga abogado, hindi mga artikulo tungkol sa pagtataksil. Ang kanyang hinanap ay mas simple, mas direkta. 5-star hotels in Manila, conference halls, event schedules. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng ebidensya na hindi maikakaila. Ang kanyang laban ay hindi idadaan sa sigawan o sa komprontasyon. Idadaan niya ito sa isang paraan na natutunan niya mula sa kanyang yumaong ama, isang retiradong hukom, isang kasong perpektong binuo, walang butas, at ganap na nakamamatay. Ang pag-click ng kanyang mga daliri sa keyboard, ang tanging maririnig sa katahimikan ng mansyon, isang tunog na animoy orasan, nagbibilang pababa sa mga huling sandali ng buhay na binuo ni Victor
sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Sa kaibuturan ng malawak nilang mansyon, mayroong isang silid na para kay Rosario lamang, ang kanyang studio. Hindi ito kasing enggrande ng opisina ni Victor sa kumpanya, ngunit para sa kanya ito ang kanyang santuwaryo. Ang mga pader ay puno ng mga nakarolyong blueprint, mga libro ng arkitektura at mga sketch ng mga gusaling na buo lamang sa kanyang imahinasyon. Dito siya ay higit pa sa asawa ni Victor Sterling. Dito siya si Arkitekto Rosario Andres. Nakaupo siya sa kanyang malaking drafting table. Ang liwanag mula sa lamp ay nakatutok sa isang set ng orihinal na mga plano. Ito ang mga plano ng Serenity Towers, ang pinakabagong proyektong magbibigay karangalan sa kanilang kumpanya. Ang bawat linya, bawat kurba, bawat sukat, lahat ay nagmula sa kanyang kamay. Naaalala pa niya ang mga gabing walang tulog, ang daan-daang tasang kape, ang pananabik sa bawat pagbuo ng disenyo. Ito ang kanyang obra maestra. Ngunit sa Biyernes, sa isang marangyang pagtitipon, tatanggapin ni Victor ang parangal bilang arkitekto ng taon para sa proyektong ito. Ang pangalan niya ang nasa lahat ng press release. Ang mukha niya ang nasa mga magazine. Ang pangalan ni Rosario ay hindi man lang mababanggit kahit bilang isang footnote. Ito ay mas mahusay para sa imahe ng kumpanya, mahal, sabi ni Victor sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Isang malakas na pinuno, isang solong mukha, mas madaling ibenta. At siya sa kanyang bulag na pag-ibig at pagtitiwala ay pumayag. Iniwan niya ang entablado para sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang papel, ang tekstura nito ay pamilyar sa kanyang mga daliri. Ngunit ngayon, ang bawat linya ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Hindi lang ang kanyang pag-ibig ang ninakaw ni Victor, ninakaw din nito ang kanyang pagkatao. Ilang oras ang lumipas, ang sakit sa kanyang dibdib ay pansamantala niyang isinantabi. Ang hapunan kasama ang kanyang ina ay isang lingguhang tradisyon na ayaw niyang sirain. Si Maria, ang kanyang ina, ay isang babaeng may matalas na pakiramdam. Walang nakakalampas sa kanyang mga mata. "Napakaganda ng bahay ninyo, anak," sabi ni Maria habang inilalagay ng katulong ang pagkain sa kanilang eleganteng hapagkainan. Pero tila mas lumamig kaysa dati. "Aircon lang yan, ma," sagot ni Rosario, pilit na ngumingiti. Sakto namang bumaba si Victor, bihis na bihis sa isang mamahaling polo shirt. Ang buhok ay basa pa mula sa shower. Lumapit siya kay Maria at magalang na humalik sa pisngi. "Magandang gabi po, Tita Maria. Mabuti po at nakadalaw kayo." "Victor, iho." Bati ni Maria, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat galaw ng kanyang manugang. "Binabati kita. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong parangal. Napakagaling." "Maraming salamat po," sagot ni Victor, umupo sa kabisera ng mesa na tila isang hari sa kanyang trono. Ito ay bunga ng maraming taon ng pagsisikap. Ang Serenity Towers ang maglalagay sa Sterling Corporation sa mapa ng buong Asya. Habang nagsasalita si Victor, puno ng kumpiyansa at pagmamalaki, pinapanood lamang siya ni Rosario. Bawat salita niya ay tila isang pag-angkin sa isang tagumpay na hindi naman kanya lamang. "Kami, Mom." Dapat ang salitang ginagamit niya, ang aming proyekto. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ako. Akin? Ang aking tagumpay. Tiyak na ipinagmamalaki ka ni Rosario. Sabi ni Maria, ang tingin niya ngayon ay nakatuon sa kanyang anak. Ikaw ang kanyang pinakamalakas na suporta. Ngumiti si Victor at marahang tinapik ang kamay ni Rosario na nasa ibabaw ng mesa. "Siyempre, si Rosario ang aking inspirasyon. Masaya na siya dito sa bahay, sa kanyang hardin, sa kanyang mga libro. Mas panatag ang loob kong magtrabaho ng husto dahil alam kong maayos ang lahat dito." Ang mga salita ay tila isang papuri, ngunit para kay Rosario, ito ay isang insulto. Ginawa siyang isang palamuti. Sa bahay, isang tagapamahala ng tahanan na walang ambisyon. Ang apoy sa kanyang kalooban ay nagsimulang mag-alab, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmadong ekspresyon. Naramdaman ni Maria ang tensyon. Ang mahalaga
ay masaya kayo. Sabi niya sa malumanay na boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Anak, may problema ba?" Natapos ang hapunan na puno ng mga kwento ni Victor tungkol sa kanyang sarili. Pagkatapos magpaalam ng kanyang ina, sinamahan ito ni Rosario sa laba. Bago pumasok sa kotse, niyakap siya ni Maria ng mahigpit. "Kung mayroon kang kailangang sabihin, nandito lang ako." Bulong nito. Tumangulang si Rosario, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pagbalik niya sa loob, nag-iisa na siya sa sala. Si Victor ay nasa kanyang study, abala sa isang tawag sa telepono. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa kanyang mga iniisip. Kinuha niya ang kanyang telepono, binubuksan ang mga email, at doon isang notifikasyon ang kumuha ng kanyang pansin. Isang alerto mula sa credit card. Transaction alert, P12, 4:51:50 at La Lumiere Restaurant, 1:15 p.m. Kumunot ang kanyang noo. Ang La Lumiere ay isa sa pinakamahal at romantikong restaurant sa Makati. Perpekto para sa isang date, hindi para sa isang business lunch. At ang oras 1:00 ng hapon. Ito ang eksaktong oras na sinabi ni Victor na nasa isang kritikal na pagpupulong siya kasama ang mga engineer. Sinabi niyang kakain lang siya ng sandwich sa opisina. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang buong katawan. Binuksan niya ang kanyang kalendaryo. Tiningnan niya ang mga mensahe nila ni Victor. Walang butas. Ang kasinungalingan ay perpekto maliban sa digital na bakas na ito. Ang halaga ng bill ay sapat para sa 2 tao, 2 taong kumakain ng mamahaling steak at umiinom ng alak. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang kumukuha ng screenshot ng notifikasyon. Idinagdag niya ito sa isang folder sa kanyang telepono. Isang folder na walang pangalan nakatago sa likod ng iba pang mga application. Ang folder na ito ay unti-unti nang napupuno. Ang pabango, ang biyahe sa Cebu, at ngayon, ang pananghalian para sa 2. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo at ang larawang lumalabas ay mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Napatitig siya sa kawalan. Ang pagtataksil ay parang lason. Hindi ito pumapatay agad. Dahan-dahan itong gumagapang sa iyong sistema, pinaparalisa ka hanggang sa wala ka ng maramdaman, kundi isang malawak na kawalan. Ngunit hindi siya hahayaang maging biktima ng lason na ito. Siya ang hahanap ng lunas, o kung kinakailangan siya mismo, ang gagawa ng sarili niyang lason, isang lason na mas mabisa at mas nakamamatay. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong nasa loob, isang taong makakapagbigay sa kanya ng impormasyong hindi niya kayang makuha ng mag-isa. Ang kanyang isip ay napunta sa isang pangalan. Isang pangalan na nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Si Leo, ang matalik na kaibigan ni Victor, ang co-founder ng kumpanya, ang ninong nila sa kasal. Mapagkakatiwalaan ba niya ito? O isa rin ba itong kasabwat sa panloloko ng kanyang asawa? Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ito ay isang sugal na kailangan niyang gawin. Binuksan niya ang kanyang listahan ng mga kontak. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa pangalan ni Leo. Nag-aalangan siya, ngunit ang imahe ni Victor na nakikipaghalikan sa ibang babae sa ilalim ng ulan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang imahe ni Victor na tumatanggap ng parangal para sa kanyang trabaho. Ang imahe ng Bill mula sa isang romantikong restaurant. Sapat na. Sobra na. Huminga siya nang malalim pinatatag ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang maging maingat. Isang maling galaw at ang lahat ay masisira. Ang kanyang gagawing tawag ay dapat maging kaswal, walang bahid ng anumang hinala. Ang kanyang hinlalaki ay marahang dumampi sa screen. Ang telepono ay nagsimulang mag-ring. Habang naghihintay siya, ang bawat tunog ay parang isang martilyong pumupukpok sa perpektong pader ng kanyang buhay, isang pader na ngayon ay nagsisimula
nang magkaroon ng malalaking lamat. Victor, may problema ba tanong ni Rosario isang gabi habang pinapanood niya itong hindi mapakali sa kanilang silid tulugan. Palakad-lakad ito, hawak ang telepono na tila may hinihintay na mahalagang tawag. Huminto si Victor at hinarap siya isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May kaunting aberya lang sa site. Sa Davao Mahal, isang structural issue. Kailangan kong lumipad bukas ng umaga para personal na tingnan. Baka isang gabi lang ako doon. Ang bawat salita ay tila isinubo sa kanya pinag-isipang mabuti. Ngunit si Rosario, na ngayoy sanay ng maghanap ng mga bitak sa kanyang mga kwento, ay may napansin. Ang mga mata ni Victor ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay nerbiyosong naglalaro sa gilid ng kanyang telepono. At higit sa lahat ang Davao ay hindi kailanman naging bahagi ng kanilang mga kasalukuyang proyekto. Davao marahang ulit ni Rosario, pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Akala ko ba ay nasa Batangas ang lahat ng ating major developments? Isang sandali ng pagkataranta ang dumaan sa mukha ni Victor, ngunit mabilis niya itong napalitan ng isang buntong hininga ng pagkadismaya. Ito ay isang bagong potential venture. Confidential pa. Ako mismo ang humahawak. Huwag mo nang alalahanin. Aayusin ko ito. Hindi na umimik si Rosario. Tumango na lamang siya na para bang tinanggap niya ng buo ang kanyang paliwanag. Ngunit sa loob niya isang malamig na tinig ang bumubulong. Nagsisinungaling siya. Kinabukasan maaga siyang nagising. Naghanda siya ng kape para kay Victor, tinulungan niya itong mag-empake ng isang maliit na maleta at hinalikan niya ito sa pisngi bago ito umalis. Gumanap siya bilang perpektong asawa, isang papel na sa loob ng 10 taon ay kanyang isinabuhay ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ay isang kalkuladong pag-arte. Mag-iingat ka, sabi niya habang pinapanood ang sasakyan ni Victor na papalayo sa kanilang driveway. Ang mga salitang yon ay may dalang ibang kahulugan sa kanyang isipan. Mag-ingat ka, Victor, dahil malapit na akong malaman ang lahat. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan, pumasok siya sa loob. Ang pakiramdam ng pag-iisa sa malaking bahay ay hindi nagdulot sa kanya ng lungkot, kundi ng kalayaan. Ito ang pagkakataon niya. Hapon na nang, magsimulang magdilim ang kalangitan. Ang mga ulap ay nagtipon na tila mga nagbabantang sundalo at hindi nagtagal bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng bawat patak sa bubong at sa mga bintana ay tila saliw sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, isang puting SUV na nakaparada sa isang madilim na sulok ng kalsada sa Bonifacio Global City. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw na tanaw niya ang marangyang lobby ng The Elysian Residences, isang gusali na kilala sa mga mamahaling penthouse units nito. Ito rin ang gusaling nakalagay sa address ni Bianca Miller, ang Vice President for Marketing ng kanilang kumpanya. Ang impormasyon ay nakuha niya mula sa isang simpleng paghahanap sa database ng mga empleyado. Isang bagay na bilang asawa ng CEO ay may access hat siya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang kausapin niya si Leo. Ang pag-uusap nila ay maikli at puno ng pag-iingat. Ipinangako ni Leo na tutulungan siya, ngunit sinabi rin nitong kailangan niya ng konkretong ebidensya bago ito gumawa ng anumang hakbang. Ito na ang gabing iyon. Umaasa siyang mali ang kanyang hinala, ngunit inihanda niya ang kanyang sarili sa pinakamasakit na katotohanan. Ilang oras siyang naghintay. Ang ulan ay walang tigil. Ang mga ilaw ng mga dumadaang sasakyan ay sumasayaw sa kanyang basang windshield. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa manibela. Bawat minuto ay tila isang oras. Bawat anino ay pinagkamalan niyang si Victor. Nagsimula na siyang pagdudahan ng kanyang sarili. Baliw ka na ba, Rosario? Baka naman nasa Davao nga siya. Baka paranoid ka lang. Ngunit bago pa man niya makumbinsi ang sarili,
na umalis isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng labi. Ang itim na Audi R8 ni Victor, humigpit ang kapit niya sa manibela. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Pinanood niya ang pagbaba ng kanyang asawa mula sa driver's seat. Nakasuot ito ng itim na suit, perpekto ang ayos na, para bang galing sa isang mahalagang pagpupulong at hindi sa isang flight mula Davao. Binuksan ni Victor ang pinto sa passenger side at inilahad ang isang malaking itim na payong. At mula sa loob ng sasakyan, lumabas ang isang babae. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Kahit sa dilim at sa lakas ng ulan, kilala ni Rosario ang hubog ng katawan na iyon, ang paraan ng paglalakad nito na puno ng kumpiyansa. Si Bianca. Nagtago sila sa ilalim ng iisang payong. Inakbayan ni Victor si Bianca ang kamay nito ay maprotektang nakalagay sa baywang ng babae. Tumatawa sila, ang kanilang mga muka ay magkalapit na magkalapit, habang tumatakbo sila papasok sa lobby para iwasan ang ulan. Para kay Rosario, ang lahat ay tila bumagal. Ang tunog ng ulan ay nawala. Ang ingay ng syudad ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang tao sa ilalim ng payong 2 taong gumagalaw na tila sila lang ang nasa mundo. Bago sila tuluyang pumasok sa naglalakihang salaming pinto, huminto si Victor. Hinawakan niya ang mukha ni Bianca sa magkabilang palad. Tinitigan niya ito sa mga mata at pagkatapos sa harap ng buong mundo, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pagnanasa ng pag-aari, isang halik na hindi na ibinigay ni Victor sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Rosario, napakatalim at napakatindi na halos hindi siya makahinga. Ito na yon, ang konkretong ebidensya, ang sandali ng katotohanan. Ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan na para bang sinunog ng isang nagbabagang bakal. Ang mundo niya ay gumuho. Ang 10 taon ng pagsasama, ang mga pangarap, ang mga alaala, lahat ay naging abo sa isang iglap. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit. Sa halip na humagulgol, sa halip na sumigaw, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaang dala ng kasiguraduhan. Tapos na ang pagdududa, tapos na ang paghihintay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng sakit ay ngayoy matigas na parang bato. Inabot niya ang kanyang telepono mula sa upuan sa tabi niya. Nang walang pag-aalinlangan, itinutok niya ito sa eksena sa harap niya. Hindi na niya naabutan ng halik, ngunit malinaw na malinaw sa screen ang pagpasok nila sa gusali. Ang kamay ni Victor ay nakapulupot pa rin sa baywang ni Bianca. Isang click. Ang tunog ng shutter ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang sasakyan. Itinago niya ang telepono. Hindi na niya kailangang maghintay pa. Nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Pinaandar niya ang makina ng kanyang sasakyan at dahan-dahang umalis sa lugar na yon. Hindi siya umuwi sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Iyon ay hindi na niya tahanan. Iyon ay isang teatro ng mga kasinungalingan. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ang mga ilaw ng syudad na dumaan sa kanyang paningin. Ang sakit ay naroon pa rin, isang bukas na sugat sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, mayroong isang bagong damdamin na nabubuo, isang malamig, matigas at hindi mapipigilang determinasyon. Ang Rosario na asawa ay namatay na sa gabing iyon sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang ipapanganak mula sa kanyang abo ay iba na, mas matalino, mas matibay, at handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ihininto niya ang sasakyan sa isang tahimik na lugar. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at naghahanap ng isang numero sa kanyang mga contact. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang numero na paalala
ng isang pangakong binitiwan sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Dinial niya ang numero. Sa pangalawang ring may sumagot. Ricardo and Associates Law Firm. How may I help you? Huminga ng malalim si Rosario, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang panginginig nang siya'y magsalita. Tito Ricardo, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Si Rosario, ito anak ni Andres. Kailangan nating mag-usap tungkol sa prenuptial agreement ko. Ang opisina ni Attorney Ricardo Vargas ay matatagpuan sa pinakatuktok na palapag ng isang makintab na gusali sa Ortigas. Mula sa mga floor-to-ceiling na bintana nito, tanaw ang buong lungsod, isang malawak na tanawin ng kapangyarihan at impluwensya. Ang hangin sa loob ay amoy ng lumang libro, mamahaling katad at hindi matitinag na kumpiyansa. Si Attorney Lo Vargas o Tito Ricardo, para kay Rosario, ay isang lalaking nasa edad na 70. Mayroon siyang makapal at puting buhok, matalas na mga mata sa likod ng kanyang salamin at isang presensya na kayang patahimikin ang sinumang nasa kanyang harapan. Siya ang pinakamatapat na kaibigan at abogado ng yumaong ama ni Rosario, si Hukom Andres. Rosario hiha, bati niya sa malumanay, ngunit may awtoridad na boses. Iginagabay siya sa isang malaking silyang katad sa harap ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ikinagagalak kong makita ka, ngunit ramdam kong hindi ito isang simpleng pagbisita. Umupo si Rosario. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Ang babaeng pumasok sa opisina ay hindi na ang asawang nagdududa. Siya ay isang kliyenteng may misyon. Tama po kayo, Tito Ricardo. Sagot niya, ang kanyang tingin ay diretso at matatag. Nandito po ako dahil kailangan kong malaman ang lahat ng aking karapatan sa ilalim ng aking kasal kay Victor. Tumango si Attorney Vargas na para bang inaasahan na niya ang sandaling ito. May kinuha siyang isang makapal na folder mula sa isang drawer, isang folder na may markang Andres Sterling. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang iyong ama, simula niya ay isang napakatalinong tao. Higit sa pagiging hukom, siya ay isang ama na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Noong ipinakilala mo si Victor sa kanya, nakita niya ang apoy at ambisyon sa mga mata ng binatang iyon. Ngunit nakita rin niya ang anino sa likod ng apoy na yon. Hindi umimik si Rosario, hinayaan lang niya itong magpatuloy. Pinilit ng iyong ama na magkaroon kayo ng prenuptial agreement, patuloy ni Attorney Vargas. Alam kong noong panahong iyon ay tila hindi ito romantiko, isang tanda ng kawalan ng tiwala. Ngunit ginawa niya iyon para sa iyo. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa folder. Naaalala mo ba ang Clause 17 Section D? Umiling si Rosario. Hindi ko po gaanong binasa yon noon. Ang tanging nasa isip ko ay ang kasal. Iyon mismo ang inaasahan ng iyong ama, sabi ng abogado. At iyon din marahil ang inasahan ni Victor. Itinuro niya ang isang partikular na talata. Ito ay karaniwang tinatawag na infidelity clause o morality clause, isang bagay na bihirang idagdag sa mga prenuptial agreement ngayon, ngunit ipinilit ng iyong ama. Binasa ni Rosario ang mga salita. Nang malakas ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pagkamangha. In the event of proven marital infidelity by either party, the aggrieved party shall be entitled to full and immediate ownership of all conjugal properties acquired during the marriage, thereby nullifying any and all claims of the offending party. Patunay na pangangalo niya ulit ni Rosario, mas para sa sarili niya kaysa sa abogado. Tumingin siya kay Attorney Vargas. Gaano katibay ang kailangang patunay? Kailangan itong hindi maikakaila, sagot niya. Mga litrato, mga video, mga testimonya, mga resibo, anumang magpapatunay na mayroong relasyon sa labas ng kasal, hindi sapat ang hinala lamang.
Kinuha ni Rosario ang kanyang telepono, binuksan ang nakatagong folder at ipinakita ang litrato ni Victor at Bianca na papasok sa condominium. Ipinakita niya ang screenshot ng bill mula sa restaurant. Ikinuwento niya ang tungkol sa pabango at sa mga biglaang business trips. Tiningnan ni Atty. Vargas ang mga ebidensya. Tumango siya ng dahan-dahan. Ito ay isang magandang simula, Hija. Ngunit para masigurado ang tagumpay, kailangan natin ng mas marami pa. Kailangan nating patunayan na hindi lang ito isang beses na pagkakamali, kundi isang patuloy na relasyon. Pagkatapos, ay may kinuha siyang isa pang dokumento. Ito ay mas makapal, mas komplikado. Ngunit hindi lang iyan ang proteksyon na iniwan sa iyo ng iyong ama. Sabi niya at merong bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Noong itinatag ninyo ni Victor ang Sterling Corporation, ang malaking bahagi ng puhunan ay nagmula sa mana mo mula sa iyong lolo't lola. Tama ba? Tumango si Rosario. Opo, ginamit namin yon para makapagsimula. Si Victor ang humawak sa lahat ng papeles. Hindi ba siya ang nag-ayos ng pagpaparehistro sa SEC? Sinabi niya sa iyo na pantay kayo sa pagmamay-ari 50-50. Opo, yun ang pagkakaalam ko. Ngumiti si Atty. Vargas. Hindi eksakto. Bago pumirma ang iyong ama sa anumang papeles, bilang yung legal na tagapayo noon, nagdagdag siya ng isang kondisyon. Ang 51% ng voting shares ng kumpanya ang majority stake ay hindi direktang inilagay sa pangalan mo. Ito ay inilagay sa ilalim ng Andres Family Trust, isang trust fund na ikaw ang nag-iisang benepisyaryo at tagapamahala. Natigilan si Rosario. Ang kanyang isip ay pilit na pinoproseso ang narinig. Ano po ang ibig sabihin niyon? Ang ibig sabihin niyan, Hija, paliwanag ni Atty. Vargas ang kanyang boses ay malinaw at direkta. Ay sa papel, si Victor Sterling ay CEO at may-ari ng 49% ng kumpanya. Ngunit ang totoong kapangyarihan, ang kapangyarihang magtalaga o mag-alis ng sino mang opisyal, kasama na ang CEO, ay nasa iyong mga kamay. Sa buong panahong ito, ikaw ang tunay na may-ari ng Sterling Corporation. Hindi niya lang alam. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ni Rosario na para bang ang sahig na kanyang kinatatayuan ay biglang nawala. Ang lahat ng kanyang naramdamang kawalan ng kapangyarihan, ang lahat ng sakit ng pagiging isinantabi lahat, ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nakagugulat na realisasyon. Hindi siya ang biktima sa kwentong ito. Hindi siya ang kawawang asawang niloloko. Siya ang reyna sa chessboard nagtatago sa likod ng isang ordinaryong piyesa. Tumingin siya kay Atty. Vargas, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong apoy. Ang mga luha ay natuyo na. Ang pag-aalinlangan ay napalitan na ng isang matigas na bakal ng determinasyon. Ano po ang kailangan nating gawin, Tito? Tanong niya. Kailangan nating kumilos ng may pag-iingat at bilis mo. Sagot ng abogado na tila nasiyahan sa nakikita niyang pagbabago sa dalaga. Una, kailangan nating palakasin ang kaso ng infidelity. Mag-hire tayo ng pinakamahusay na private investigator. Pangalawa, kailangan nating suriin ang mga libro ng kumpanya. Kung ginagamit niya ang pera ng kumpanya para sa kanyang babae, iyon ay isa pang kaso, malversation of corporate funds, at iyon ay isang krimen. Naglabas siya ng isang piraso ng papel at ballpen. At pangatlo, at pinakamahalaga, kailangan mong magpatuloy na umarte na parang walang nangyari. Huwag mo siyang komprontahin. Huwag kang magpakita ng anumang hinala. Hayaan mo siyang magpatuloy sa kanyang mga kasinungalingan. Hayaan mo siyang maging kampante. Dahil kapag ang isang tao ay kampante, doon siya nagiging pabaya. Tumayo si Rosario. Ang kanyang mga balikat ay mas tuwid na ngayon. Ang kanyang paglakad ay mas may bigat. Tumingin siya sa labas ng bintana sa syudad na nasa kanyang paanan. Dati ang tanawing iyon ay nagpaparamdam sa kanya ng kaliitan. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang kahariang naghihintay
Nabawiin niya. Hindi ko lang siya hihiwalayan, Tito. Sabi ni Rosario, ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya natuklasan sa kanyang sarili. Babawiin ko ang lahat, ang aking mga disenyo, ang aking kumpanya, ang aking pangalan. Lumingon siya kay Attorney Vargas, isang maliit ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Babawiin ko ang lahat ng kinuha niya sa akin. Ang napiling tagpuan ni Rosario ay isang maliit at hindi gaanong kilalang coffee shop sa Legazpi Village, malayo sa mga karaniwang lugar na pinupuntahan ng mga taga-Sterling Corporation. Ang lugar ay may amoy ng bagong giniling na kape at lumang libro, isang lugar na nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan at pagiging pribado. Dito niya piniling kausapin si Leo. Dumating si Leo eksakto sa oras. Siya ay isang lalaking may magandang pangangatawan, laging formal manamit at may isang seryosong aura. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong anyo ay may mga matang nagpapakita ng kabaitan, isang kabaitan na umaasa si Rosario ay totoo. Bilang matalik na kaibigan ni Victor mula pa noong kolehiyo at bilang Vice President ng kumpanya si Leo ang nasa pinakamagandang posisyon para tulungan siya o para sirain siya ng tuluyan. Rosario, bati ni Leo, umupo sa silyang nasa tapat niya. Pasensya na, kung ngayon lang ako nakahanap ng oras, naging abala sa opisina. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Ayos ka lang ba, Tila? Iba ka nitong mga nakaraang araw. Hindi ngumiti si Rosario. Hindi rin siya nag-alok ng anumang pambungad na pag-uusap. Ang panahon para sa mga pagkukunwari ay tapos na. Ito ay isang misyon at kailangan niyang malaman kung si Leo ay kaibigan o kaaway. Salamat sa pagdating, Leo. Simula niya ang kanyang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Wala akong balak magsayang ng oras mo. Mayroon akong gustong ipakita sa'yo. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono, inilagay ito sa ibabaw ng mesa at ipinakita ang isang litrato. Ang litrato ni Victor at Bianca, papasok sa The Elysian Residences. Ang kamay ni Victor ay nakaakbay sa baywang ng babae. Malinaw, walang duda. Nakita ni Rosario ang pagbabago sa mukha ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na agad, napalitan ng isang madilim na ulap ng galit at pagkadismaya. Humigpit ang kanyang panga, tila may kumukulo sa kanyang kalooban. Matagal siyang tumitig sa litrato na para bang hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Kailan ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Noong Miyerkules ng gabi. Sagot ni Rosario. Ang gabing sinabi niyang nasa Davao siya para sa isang emergency sa site. Isinandal ni Leo ang kanyang likod sa upuan, isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang sinungaling. Bulong niya puno ng hinanakit. Alam ko, nararamdaman ko na. Ang mga biglaang pag-alis, ang mga kwentong hindi magkatugma. Pero ayokong maniwala. Si Victor, para ko na siyang kapatid. Iyon din ang akala ko. Sabi ni Rosario, ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. Para ko na siyang buhay. Tumingin si Leo sa mga mata ni Rosario. Nakita niya ang sakit, ngunit nakita rin niya ang isang bagong tigas, isang determinasyong hindi niya pa nakikita dito dati. Ano ang plano mo? Hindi ako narito para humingi ng payo, Leo. Matatag na, sabi ni Rosario. At hindi ko rin hinihiling na talikuran mo ang iyong kaibigan. Alam ko ang posisyon mo. Sandali siyang huminto, tinitimbang ang kanyang susunod na mga salita. Narito ako bilang may-ari ng 51% ng Sterling Corporation. Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nila. Ang pagkalito ay malinaw na gumuhit sa mukha ni Leo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Leo, paliwanag ni Rosario, ay ang Andres Family Trust
ang may hawak ng majority shares, at ako ang nag-iisang trustee. Sa madaling salita, ako ang may kapangyarihan sa kumpanya. Ilang sandali ng katahimikan ang namayani, habang pilit na inuunawa ni Leo ang lahat. Ang pagkaunawa ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga mata na sinundan ng isang hindi makapaniwalang paghanga. Ang tahimik at laging sumusuportang asawa ni Victor ay ang tunay na puwersa sa likod ng trono. Hindi ako narito para hilingin sa iyo na ipagkanulo si Victor. Pag-ulit ni Rosario, narito ako para hilingin sa iyo na tuparin ang iyong tungkulin sa kumpanya. Bilang Vice President, tungkulin mong protektahan ang interes ng mga shareholder. At ako ang pinakamalaking shareholder. Inilahad niya ang kanyang hiling. Kailangan ko ng access sa lahat ng financial records ng nakaraang 2 taon. Ang bawat expense report na inaprubahan ni Victor. Ang bawat business trip. Ang bawat cash advance. Bilang shareholder, karapatan kong makita ang mga yon. Nakatitig lang si Leo sa kanya, ang kanyang isip ay malinaw na naglalaban. Sa isang panig ay ang kanyang pagkakaibigan at katapatan kay Victor. Sa kabilang panig ay ang katotohanan na nasa kanyang harapan ang panloloko, ang kasinungalingan, at ang babaeng sinaktan nito na may hawak na pala ng lahat ng baraha. Naalala niya ang maraming beses na pinayuhan niya si Victor na magdahan-dahan. Naalala niya ang mga pagkakataong nakita niyang malungkot si Rosario sa mga party ng kumpanya. Naalala niya ang kanyang sariling paghanga sa talino at kabaitan ng babaeng ito, isang paghangang palihim niyang itinago sa loob ng maraming taon. Si Victor ang kanyang kaibigan, ngunit si Victor din ang gumawa ng mali. At si Rosario ang biktima. Ngunit ngayon, nakikita niyang hindi na ito mananatiling biktima. Anong gagawin mo sa mga impormasyon? Tanong ni Leo. Gagamitin ko ang mga ito para bawiin ang nararapat sa akin. Sagot ni Rosario, walang pag-aalinlangan. At para linisin ang kumpanyang pareho nating pinaghirapan. Ang mga salitang pareho nating pinaghirapan ay tumama kay Leo. Siya, si Victor at si Rosario, sila ang orihinal na tatlo. Si Rosario ang nagdisenyo, si Victor ang nagbenta, at siya ang nagpatakbo ng operasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, kinalimutan na yon ng lahat, lalo na ni Victor. Huminga ng malalim si Leo, isang pinal na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagkakaibigan ay may hangganan, at ang hangganan na yon ay ang katapatan at katarungan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rosario. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang matatag na resolusyon. Tutulungan kita. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katiyakan. Masyado nang malayo ang narating ni Victor. Oras na para harapin niya ang mga resulta ng kanyang mga ginawa. Isang bahagyang ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa mga labi ni Rosario. Salamat, Leo. Hindi ko ito malilimutan. Gagawin ko ito ng dahan-dahan, sabi ni Leo. Hindi maaaring magkaroon ng anumang hinala. Kokopyahin ko ang mga file ng paunti-unti. Gagamit ako ng secure na paraan para ipadala sa iyo. Mag-ingat ka, Rosario. Si Victor kapag nasukol ay mapanganib. Mas mapanganib ako ngayon, sagot ni Rosario, at sa unang pagkakataon, narinig ni Leo ang bakal sa kanyang boses. Naghiwalay sila nang may isang lihim na kasunduan. Habang naglalakad si Rosario pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon na siyang isang hindi inaasahang kakampi. Ang perpektong pader na binuo ni Victor ay hindi lang nagkalamat. Ngayon, may isang taong mula sa loob na handang tumulong sa pagwasak nito, piraso bawat piraso. Ang gabi ng Philippine Architectural Excellence Awards ay kumikinang sa karangyaan. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La at the Fort ay napuno ng mga pinakamayayamang at pinaka-impluwensyal na tao sa industriya. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay sumasayaw sa mga mamahaling alahas
at mga kasuotang gawa ng mga sikat na designer. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng mahinang tunog ng isang string quartet. Sa gitna ng lahat nakatayo si Victor Sterling, ang bituin ng gabi. Nakasuot siya ng isang perpektong tuksido, ang kanyang nangiti ay kasingkinang ng mga ilaw sa itaas. Sa kanyang tabi si Rosario ay isang larawan ng kagandahan at suporta. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown na simple ngunit may dating. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang klasikong bun at ang tanging alahas na suot niya ay isang pares ng hikaw na diamante regalo sa kanya ni Victor noong kanilang ika-5 anibersaryo. Para sa lahat ng naroroon, sila ang perpektong mag-asawa, ang matagumpay na lalaki, at ang kanyang magandang asawa. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at magagalang na pagbati, isang digmaan ang nag-aalab. Hindi ka ba nasasabik mahal? Bulong ni Victor kay Rosario, ang kamay nito ay possessive na nakahawak sa kanyang baywang. Ito na ang gabi natin. Hindi nais isagot ni Rosario. Ito ang gabi mo. Ang gabi kung saan aakyatin mo ang entablado para angkinin ang isang bagay na hindi sayo. Ngunit sa halip, ngumiti lang siya. Sobra, Victor. Ipinagmamalaki kita. Ang kanyang mga mata ay palihim na lumibot sa paligid. At doon sa kabilang dulo ng ballroom nakita niya ito. Si Bianca Miller. Nakasuot ito ng isang mapangahas na pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. Ang bawat galaw nito ay kalkulado, ang bawat ngiti ay may halong pangaakit. Ang kanyang mga mata ay laging nakahanap ng paraan para tumingin kay Victor, isang tinginin ng pag-aari ng isang lihim na kanilang dalawa lang ang nakakaalam. Si Bianca ay ang anino na sumisira sa kanilang perpektong larawan. At sa gabing ito na pagdesisyonan ni Rosario na ang aninong yon ay kailangang harapin. Nang tawagin na ang pangalan ni Victor bilang arkitekto ng taon, umakyat siya sa entablado na may nakakabinging palakpakan. Nagbigay siya ng isang talumpating puno ng pasasalamat sa kanyang team sa mga kliyente. At syempre, sa aking pinakamamahal na asawa, si Rosario, ang aking bato at inspirasyon. Pumalakpak si Rosario, kasama ng lahat ang kanyang mukha ay isang maskara ng kagalakan. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Habang nasa entablado si Victor, abala sa pagtanggap ng tropeo at sa pagpapakuha ng litrato, nakita ni Rosario ang kanyang pagkakataon. Nakita niyang umalis si Bianca sa grupo nito at naglakad patungo sa ladies' room. Ito na. Excuse me. Marahang sabi ni Rosario sa mga kausap niya at may ngiti sa labi sinundan niya si Bianca. Ang ladies' room ay isang malawak at marangyang espasyo na gawa sa marmol at ginto. Ilang babae lang ang naroon abala sa pag-aayos ng kanilang makeup sa harap ng malalaking salamin. Hinintay ni Rosario na lumabas sila. Nang sila na lang dalawa ni Bianca ang natira, ang katahimikan ay naging mabigat. Nakatayo si Bianca sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang pulang lipstick. Tumingin siya sa refleksyon ni Rosario. Congratulations! Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Ang asawa mo ay napakagaling, isang tunay na visionary. Tunay nga, kalmadong sagot ni Rosario, lumalapit ng dahan-dahan. Mabuti na lang, at mayroon siyang asawang sumusuporta sa kanya. Patuloy ni Bianca, hindi pa rin humaharap. Isang asawang kontento na lang na manatili sa bahay at magdilig ng mga halaman. Huminto si Rosario sa tabi niya. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng atensyon, Bianca. Mga bagay tulad ng dangal katapatan. Dito na humarap si Bianca, ang kanyang nangiti ay naging isang mapanuyang ngangisi. Dangal katapatan. Huwag kang magpatawa, Rosario. Baka dapat ay mas binabantayan mong mabuti ang asawa mo. Baka isang araw paggising mo wala na siya sa tabi mo. Sadyang ibinangga ni Bianca ang kanyang balikat kay Rosario habang naglalakad ito patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalayo nagsalita si Rosario, ang kanyang boses ay mahina
ngunit may talim na, tila isang patalim. Salamat sa pagbabantay mo sa kanya para sa akin. Alam mo may kasabihan ang mga bagay na madaling makuha ay madali ring mawala. Huminto si Bianca at lumingon ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa inis. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Rosario, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Bianca. Wala na ang kahinahunan sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib. Ang ibig kong sabihin, bulong niya, ay ang mga gamit na second hand ay karaniwang mas mababa ang halaga. Kaya habang nasa iyo pa siya, sulitin mo na. Ang pagbabago sa ekspresyon ni Bianca mula sa pagiging mayabang tungo sa pagiging hindi makapaniwala ay mabilis. Ngunit bago pa siya makasagot, ginawa ni Rosario ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Kinuha niya ang kanyang baso ng malamig na tubig mula sa isang maliit na mesang naroon. At nang may nakakagulat na kalmadong galaw, ibinuhos niya ang buong laman nito sa mukha ni Bianca. Ang tubig na may yelo ay dumaloy sa perpektong makeup ni Bianca, sinisira ang kanyang pulang lipstick at itim na maskara na nag-iwan ng mga itim na guhit sa kanyang pisngi na parang mga luha. Ang mamahalin niyang bestida ay basa na ngayon sa dibdib. Napatigagal si Bianca, hindi makagalaw sa gulat at kahihiyan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Oops! Sabi ni Rosario, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang pagsisisi. Inilapag niya ang baso sa mesa. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng ladies' room na tila walang nangyari. Iniiwan si Bianca na nanginginig sa galit at basang-basa. Pagbalik ni Rosario sa ballroom, sinalubong siya ng isang masayang Victor, hawak ang kanyang tropeyo. Saan ka galing, mahal? Halika, sayaw tayo. Ito ang huling kanta. Ang kanta ay isang mabagal na tango. Hinawakan ni Victor ang kamay ni Rosario at iginaya siya sa dance floor. Habang sumasayaw sila, ipinulupot ni Victor ang kanyang mga braso sa baywang nito. Ito ang perpektong gabi. Bulong niya sa tainga nito. Ngumiti si Rosario at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito na para bang siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Ngunit sa kanyang isipan, ang kanyang mga hakbang sa pagsayaw ay hindi mga hakbang ng pag-ibig. Ang bawat hakbang ay isang pagbilang. Isang hakbang para sa kasinungalingan. Isang hakbang para sa panloloko. Isang hakbang para sa lahat ng kanyang ninakaw. Ito ang kanilang huling sayaw. At habang idinidikit niya ang kanyang pisngi sa tuxedo ni Victor, palihim siyang tumingin sa direksyon ng pinto. Nakita niya si Bianca na papalabas ng ballroom, ang mukha ay gusot at puno ng kahihiyan. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. At sa sandaling iyon, ngumiti si Rosario kay Bianca, isang ngiting malamig, matagumpay at puno ng isang pangako. Ang pangako na ito ay simula pa lamang. Isang linggo pagkatapos ng gabi ng parangal, ang tensyon sa mansyon ng mga Sterling ay halos nahihipo. Sa panlabas ang lahat ay normal, ngunit sa ilalim ng ibabaw, isang digmaan ng nerbiyos ang nagaganap. Si Victor ay naging mas maingat, mas iritable. Ang insidente sa ladies' room ay malinaw na ikinuwento sa kanya ni Bianca, ngunit dahil walang direktang pruweba, ito ay naging salita lamang laban sa salita. Itinanggi ito ni Rosario nang may perpektong pagka-inosente na lalong nagpagulo sa isip ni Victor. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ng babaeng iyon, Victor, sabi ni Rosario na may kunwaring pagtataka. Baka napagkamalan lang ako. Alam mo namang hindi ako gagawa ng ganoong klaseng iskandalo. Ang kanyang perpektong pag-arte ay nag-iwan kay Victor na walang magawa kundi maniwala o magpanggap na naniniwala. Ngunit mula noon, nagsimula siyang tumingin kay Rosario sa ibang paraan na may bahid ng hinala. At ang hinalang iyon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang malaking pagkakamali. Mahal, sabi ni Victor isang gabi habang naghahapunan sila. Ang kanyang tono ay sinadyang maging kaswal.
May biglaang strategic planning session kami sa Singapore. 2 araw lang. Kailangan kong umalis bukas ng hapon. Napatigil sa pagsubo si Rosario. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay kalmado at nagtatanong. Singapore. Ang salitang iyon ay tila isang senyales. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ganoon ba biglaan naman yata? Sagot niya pinipigilan ang anumang bakas ng pananabik sa kanyang boses. Sino-sino ang kasama mo? Ang buong executive committee. Mabilis na sagot ni Victor umiiwas sa kanyang tingin. Ako si Leo at ang iba pang department heads. Isang kasinungalingan. Alam ni Rosario sa pamamagitan ni Leo na walang anumang nakaplanong biyahe ang executive committee. Ito ay isang personal na biyahe. Isang escapade. Ang kanyang paraan para makabawi kay Bianca. Kung ganoon mag-iingat ka, sabi lang ni Rosario. Ang 2 araw na pag-alis ni Victor ay ang huling piraso na kailangan ni Rosario para makumpleto ang kanyang plano. Ito ang bintana ng pagkakataon na ibinigay sa kanya mismo ng kanyang kalaban. Sa araw ng pag-alis ni Victor, gumanap muli si Rosario bilang mapagmahal na asawa. Inihanda niya ang mga damit nito. Tiniyak niyang nasa maleta ang lahat ng kailangan nito. At bago ito umalis, niyakap niya ito. Mamimiss kita. Bulong niya ang mga salita. Ay totoo ngunit sa ibang paraan. Mamimiss niya ang bersyon ng lalaking minsan niyang minahal ang lalaking matagal nang nawala. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng sasakyan, papalayo isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang pag-arte ay tapos na. Nagsimula na ang tunay na trabaho. Ang kanyang unang tawag ay kay Attorney Vargas. Umalis na siya, Tito. Magaling sagot ng abogado sa kabilang linya. Ang team ay papunta na dyan. Hindi nagtagal ang tahimik na mansyon ay napuno ng mga taong may tiyak na layunin. Si Attorney Vargas, 2 junior lawyer, isang forensic accountant na inirekomenda ni Leo at 2 malaking lalaki mula sa isang moving company. Ang bahay ay naging isang war room. Habang ang forensic accountant ay ikinabit ang kanyang mga kagamitan sa study ni Victor, tinutulungan ni Leo sa pamamagitan ng isang secure na linya para i-access ang mga server ng kumpanya. Si Rosario naman ay nagsimula sa kanyang sariling gawain. Umakyat siya sa kanilang master bedroom. Ang malawak na silid na dati puno ng mga alaala ay tila isa ng dayuhang lugar. Binuksan niya ang kanyang walk-in closet. Ang kanyang mga damit, sapatos at bag, mga simbolo ng buhay na ibinigay sa kanya ni Victor, ay hindi niya pinansin. Sa halip, binuksan niya ang isang nakatagong kahon sa ilalim ng kanyang aparador. Sa loob nito ay ang mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, ang medalyang napanalunan niya sa isang design competition noong kolehiyo, ang pluma ng kanyang ama, at ang isang folder na naglalaman ng kanyang mga orihinal na disenyo kasama na ang para sa Serenity Towers. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang maleta. Pagkatapos nilibot niya ang buong bahay, hindi niya kinuha ang mga mamahaling pinta o mga antigong kasangkapan. Ang mga iyon ay bahagi ng buhay na gusto na niyang iwan. Ang tanging kinuha niya ay ang mga bagay na may sentimental na halaga, isang maliit na porselanang anghel na bigay ng kanyang ina, ang paborito niyang libro na sira na ang pabalat dahil sa paulit-ulit na pagbasa. Ang bawat bagay na kanyang inilalagay sa kahon ay isang pagputol ng ugnayan sa nakaraan, isang paglaya. Sa ibaba ang trabaho ay mabilis na umuusad. Got it. Sabi ng accountant, nandito lahat. Ang mga hotel booking sa Singapore, ang mga flight ticket para sa 2 nakapangalan kay Victor Sterling at Bianca Miller. Bayad gamit ang corporate credit card na katago sa ilalim ng international marketing expenses. Ngumiti si Atty. Vargas. Iyan ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang mga papeles ay inihanda. Ang petisyon para sa divorce, ang motion para i-freeze ang lahat ng kanilang assets, ang liham ng pagpapatalsik kay Victor bilang CEO
na pirmado ni Rosario bilang majority shareholder. Ang formal na reklamo na ihahain sa board of directors. Gabi na nang matapos ang lahat, ang mga abogado at ang accountant ay umalis na dala ang lahat ng dokumentong kailangan nila. Ang mga kahon ni Rosario ay naisakay na sa isang van. Naiwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na bahay. Ang lahat ay nasa ayos na, para bang walang nangyari. Malinis perpekto ngunit walang kaluluwa. Tila isang museo ng isang buhay na tapos na. Naglakad siya patungo sa grand piano sa sala, isang regalong kasal mula kay Victor. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga teklado. Minsan pinupuno niya ang bahay na ito ng musika. Ngayon ang tanging maririnig ay katahimikan. May isang huling bagay siyang kailangang gawin. Kumuha siya ng isang mamahaling stationery paper mula sa study ni Victor at isang pluma. Sumulat siya hindi ng isang mahabang liham ng galit o sakit, kundi ng isang maikli at direktang mensahe. Pagkatapos kinuha niya ang lahat ng papeles na inihanda ng kanyang abogado, ang kopya ng divorce petition, ang mga litrato, ang mga bank statement na may mga bilog na pulang tinta sa mga kahina-hinalang transaksyon at inilagay ang mga ito sa isang malaking Manila envelope. Sa ibabaw nito, isinulat niya ang pangalan ni Victor. Inilagay niya ang sobre sa gitna ng kanilang kama sa mismong lugar kung saan dapat ay natutulog si Victor. Tiningnan niya ang kabuuan ng silid sa huling pagkakataon. Walang luha, walang pagsisisi, tanging isang pakiramdam ng pagtatapos at isang bagong simula. Tumalikod siya at lumakad palabas, hindi na lumingon pa. Isinara niya ang malaking pinto sa kanyang likuran. Ang marahang pag-click ng seradura ay tila isang hudyat. Nagsimula na ang bagyo, at sa pagbabalik ni Victor, sasalubungin siya nito ng buong bagsik sa isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Victor mula sa Singapore. Ang pagod mula sa biyahe ay nababalot ng isang aura ng kasiyahan at pagiging kampante. Ang maikling bakasyon kasama si Bianca ay eksakto ang kailangan niya, isang pagpapatunay sa kanyang sarili na kaya niyang kontrolin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay nasa bahay walang kamalay-malay. Ang kanyang kerida ay masaya at sunod-sunuran. Ang kanyang kumpanya ay nasa tuktok. Siya ang hari ng kanyang mundo. 9:00 ng gabi nang pumasok ang kanyang sasakyan sa kanilang gate. Inaasahan niyang makita ang mga ilaw sa mansyon na nakabukas, isang senyales na hinihintay siya ni Rosario. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay kadiliman. Tanging ang mga security lights sa hardin ang may sindi. Ang bahay ay tila isang malaking anino, tahimik at walang buhay. Baka tulog na. Bulong niya sa sarili, kahit na ito ay hindi pangkaraniwan. Si Rosario ay laging gising para salubungin siya gaano man kagabi. Pumasok siya sa loob. Ang lamig at katahimikan ay tila isang sampal. Rosario, mahal, na kauwi na ako. Tawag niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na foyer. Walang sagot. Isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang kanyang maleta sa may pinto at mabilis na nilibot ang unang palapag. Ang kusina ay malinis na malinis, walang bakas ng anumang hapunan. Ang sala ay nasa perpektong ayos. Ang study ay sarado. Umakyat siya sa hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kaba ay napapalitan na ng inis. Rosario, tawag niya ulit, mas malakas na ngayon. Binuksan niya ang pinto ng kanilang master bedroom. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Kinapa niya ang switch ng ilaw. Nang bumukas ito ang kanyang mga mata, ay agad na napako sa isang bagay sa gitna ng kanilang perpektong inayos na kama. Isang malaking Manila envelope. At sa ibabaw nito, nakasulat sa eleganteng sulat kamay ni Rosario ang kanyang pangalan, Victor. Hindi niya pinansin ang sobre sa simula. Ang una niyang tiningnan
ay ang walk-in closet. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya. Ang kanyang bahagi ng aparador ay hindi nagalaw. Ang kanyang mga suit sapatos at mga relo ay nasa tamang lugar. Ngunit nang lumingon siya sa kaliwa sa bahagi ni Rosario, isang malamig na takot ang biglang kumapit sa kanya. Ito ay walang laman. Hubad. Ang mga sabitan ay wala nang nakasabit na damit. Ang mga estante kung saan dating nakahilera ang mga mamahaling bag ay wala nang laman. Maging ang mga sapatos ay nawala. Hindi ito pag-eempake para sa isang biyahe. Ito ay paglisan. Ito ay pagbura ng sarili mula sa silid. Bumalik siya sa kama, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nanginginig habang tinititigan ng sobre. Ang kanyang mga kamay ay halos ayaw sumunod habang inaabot niya ito. Ang papel ay malamig sa kanyang dampi. Pinunit niya ito nang walang pag-iingat. Ang unang nahulog sa kanyang kamay ay hindi isang sulat. Ito ay isang set ng mga litrato nakaprint sa makintab na papel. Ang unang litrato, siya at si Bianca naghahalikan sa ilalim ng ulan sa labas ng The Elysian. Ang kuha ay malinaw, profesional. Ang pangalawang litrato, ang kopya ng kanilang flight details papuntang Singapore, 2 pangalan. Ang pangatlong litrato, isang kuha mula sa malayo sa isang restaurant sa Singapore. Siya at si Bianca magkahawak kamay sa ibabaw ng mesa. Gumuho ang mundo ni Victor. Alam niya. Ngunit paano? Naging maingat siya. 1 taon ng palihim na relasyon at ngayon lang. Sunod niyang kinuha ang isang makapal na tumpok ng mga papeles. Ang nasa pinakaibabaw ay isang dokumentong may selyo ng korte. Petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nagsasakdal Rosario Andres Sterling. Ipinagsasakdal Victor Thomas Sterling Batayan Pangangalunya at psikolohikal na pag-abuso. Napatawa si Victor. Isang tawang tuyo, walang saya-puno ng hindi paniniwala. Nagpapatawa ba siya? Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, ang tawa ay namatay sa kanyang lalamunan. Nakalakip dito ang kopya ng kanilang prenuptial agreement na may naka-highlight na pulang marker sa Clause 17 Section D, ang Infidelity Clause. Full and immediate ownership of all conjugal properties, ang bahay, ang mga kotse, ang mga bank account. Hindi sabi niya sa sarili, lalabanan ko ito. Kukuha ako ng pinakamahusay na abogado. Ngunit may isa pang dokumento. Isang liham mula kay Attorney Ricardo Vargas. Isang liham na nagsasabing bilang tugon sa kanyang matinding paglabag sa tiwala at tungkulin bilang opisyal, ipinapatawag siya sa isang kagyat na pulong ng Board of Directors kinabukasan 5:00 ng umaga. 5:00 ng umaga. Sino ang nagpapatawag ng pulong sa ganoong oras? At ano ang kinalaman ni Rosario sa board? Isang masamang premonisyon ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang dinadial ang numero ni Leo, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kanang kamay. Si Leo ang magpapaliwanag ng kabaliwang ito. Sumagot si Leo sa unang ring, ngunit ang kanyang boses ay hindi ang pamilyar na boses ng kanyang kaibigan. Ito ay malamig, formal at malayo. Leo, anong nangyayari? Si Rosario, nababaliw na yata. Nag-file siya ng divorce. May mga abogado. Victor, putol ni Leo, ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Kailangan mong kumalma. Kumalmado. Paanong kakalma? Pinagbibintangan niya ako. At anong kalokohan itong meeting ng 5:00 ng umaga? Sino ang nag-authorize niyan? Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos nagsalita si Leo, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Victor. Ang majority shareholder Victor, siya ang nagpatawag ng pulong. Napakunot ang noo ni Victor. Anong majority shareholder tayo?
Ang may-ari ng kumpanya 50-50. Isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Leo, isang buntong hiningang puno ng awa. Hindi Victor, hindi kailanman naging 50-50, ang akala mo lang. Ang Andres Family Trust. Pag-aari nito ang 51% ng voting shares. Ang trust ng pamilya nila, patay na ang ama niya. Ano ang kinalaman niyan? Sigaw ni Victor, ang pagkalito ay nagiging purong takot. Si Rosario Victor, dahan-dahang sabi ni Leo na para bang ipinapaliwanag sa isang bata. Si Rosario ang nag-iisang trustee. Siya ang may-ari ng trust. Sa buong panahong ito, Victor, siya ang boss mo. Palagi siyang naging boss mo. Hindi mo lang alam. Ang mga salita ay tumama kay Victor na parang isang malaking truck. Napaurong siya, ang kanyang likod ay tumama sa pader. Napahawak siya dito para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ng kanyang pagkatao, ng kanyang tagumpay, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Isang mas malaking kasinungalingan kaysa sa mga ginawa niya. At sa pulong bukas, patuloy ni Leo sa kanyang malamig na boses, gagamitin niya ang kapangyarihan na yon. Victor, pinatalsik ka na niya sa kumpanya. Ano, bulong ni Victor, epektibo ka agad. May email na ipinadala sa lahat ng empleyado. Huwag ka nang mag-abala pang pumasok bukas. Hihintayin ka ng security sa lobby para kunin ang mga gamit mo. Ang telepono ay nalaglag mula sa nanginginig na kamay ni Victor. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Napaupo siya sa sahig na kasandal sa pader. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Tumingin siya sa paligid ng silid, ang silid na ipinagmamalaki niya ang simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit hindi pala ito kanya. Ang lahat ng ito, ang bahay, ang kumpanya, ang buhay na kanyang binuo, ay pag-aari pala ng babaeng kanyang minaliit, sinaktan, at pinagtaksilan. Hindi siya iniwan ni Rosario. Hindi siya diniborsyo ni Rosario. Binura siya ni Rosario. Napayuko siya, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. At sa gitna ng katahimikan ng mansyon na dati niyang tinawag na kanya isang tunog, ang kumawala mula sa kanya. Hindi isang sigaw ng galit, kundi isang tunog ng isang taong tuluyan ng nawasak. Isang mahinang ungol ng isang taong natalo. Hindi sa isang laban, kundi sa isang digmaang hindi man lang niya alam na kanyang sinimulan. Ang pagbagsak ay nagsimula pa lamang, ngunit para kay Victor, ramdam na niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng ilang oras na pagkatulala sa sahig, o baka minuto lang, hindi na masabi ni Victor isang alon ng adrenaline na pinalakas ng purong takot ang biglang bumuhay sa kanya. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na mabuhay. Kailangan kong makaalis, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Bago nila makuha ang lahat, mabilis siyang kumilos. Ang kanyang utak na sanay sa paglutas ng mga problema sa negosyo ay bumalik sa dati nitong talas. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng paraan para makatakas. Ang una niyang naisip ay ang kanyang black card, isang Amex Centurion na halos walang limitasyon. Ito ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Gamit ito kaya niyang bumili ng first-class ticket papunta sa kahit saang bansa na walang extradition treaty. Ang Hong Kong marahil, mayroon siyang maliit at lihim na bank account, doon na si Rosario ay tiyak na hindi alam. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa sahig at mabilis na nag-book online. One-way ticket to Hong Kong. Ang pinakamaagang flight. Inilagay niya ang detalye ng kanyang card, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagmamadali. Pinindot niya ang confirm payment. Isang pulang mensahe ang lumitaw sa screen. Transaction declined. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Transaction declined. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Tinawagan niya ang concierge hotline ng credit card. Welcome to... Paano ko po kayo matutulungan, Mr. Sterling?
Sabi ng isang magalang na boses. Ginoo, sinusubukan kong mag-book ng flight pero laging tinatanggihan ang card ko. May problema ba sa system ninyo? Sabi ni Victor pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Isang mahabang katahimikan ang sumunod na puno ng tunog ng pag-type sa keyboard. Sandali lang po, sir. Ay, pasensya na po, Mr. Sterling. Nakikita ko po rito na ang inyong account, kasama ang lahat ng supplementary cards ay pansamantalang sinuspinde. Sinuspinde? Bakit sino? Ang nag-authorize niyan. Nakatanggap po kami ng isang court order kaninang hapon, sir. Isang asset preservation order na may kaugnayan sa inyong kasong annulment. Lahat po ng credit lines at bank accounts na nakapangalan sa inyo o bilang joint account ay naka-freeze hanggang sa may susunod na utos mula sa korte. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Victor. Naunahan na siya. Habang siya ay masayang nagbabakasyon, ang mga abogado ni Rosario ay kumikilos na para isara ang lahat ng kanyang posibleng takasan. Iyong personal savings account ko, pati iyon. Kung joint account po iyon kasama si Mrs. Sterling, opo, sir. Kasama po iyon. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay walang laman. Wala siyang access sa kahit isang sentimo. Naalala niya ang 2,000 piso sa kanyang wallet. Iyon na lang ang pera niya sa buong mundo. Ang sasakyan, ang Audi R8. Ito ay company car, pero kaya niyang ibenta ito ng mabilis sa mas mababang halaga para magkapera. Kailangan lang niyang makaalis sa bahay na ito. Dali-dali siyang bumaba, kinuha ang susi ng kotse. Sumakay siya sa driver's seat. Ang amoy ng mamahaling katad na dating nagpapasaya sa kanya ay tila ng uuyam ngayon. Inilagay niya ang susi at pinindot ang start button. Ang makina ay umubo ng isang beses, pagkatapos ay namatay. Sinubukan niya ulit. Click, click, click. Isang mensahe ang umilaw sa dashboard. Remote immobilization active. Contact dealer. Napahampas siya sa manibela. Hindi. Sigaw niya sa loob ng tahimik na sasakyan. Brinik nila ang kotse. Malamang ay si Leo, ang gago, ang traidor. Natrap siya. Walang pera, walang sasakyan. Nasa loob ng isang bahay na hindi na kanya. Pagkatapos isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang huling pag-asa. Bianca. Si Bianca ay may sariling apartment, may sarili siyang pera, at higit sa lahat mahal siya nito, o iyon ang akala niya. Kailangan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Kailangan niyang kumbinsihin ito na ito ay isang pansamantalang problema, lang isang gawa ng isang mapaghiganting asawa. Kapag nakuha niya ang kalahati ng kanilang yaman sa korte, magiging maayos ang lahat. Magkakasama sila. Dinial niya ang numero ni Bianca, matagal bago ito sumagot. Victor, ang boses ni Bianca ay alisto at walang bakas ng paglalambing. Bakit ka tumatawag gabi na? Bianca, mahal, makinig ka. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na pilit niyang tinatago. May nangyari. Nalaman ni Rosario. Lahat. Nag-file siya ng divorce at sinusubukan niyang i-freeze ang lahat. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng lugar na matutuluyan. Pupunta ako dyan. Isang mahabang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Bianca, nariyan ka pa ba? Huwag. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay matalim at malamig na parang yelo. Huwag na huwag kang pupunta dito. Ano, pero bakit tayo ang magkasama dito, di ba? Sabi mo, tumahimik ka, Victor. Sigaw niya at ngayon narinig ni Victor ang takot sa kanyang boses. Nakatanggap kami ng email kanina. Isang company-wide memo mula sa HR, mula sa opisina ni Rosario. Nanlamig ang buong katawan ni Victor. Anong sabi sa email? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Bianca, isang tunog ng inis at galit. Ang sabi, tinanggal ka na bilang CEO dahil sa gross misconduct at financial irregularities. Ang sabi, ipinagbabawal sa sinumang empleyado na makipag-ugnayan sa iyo. At ang sabi, huminto si Bianca.
At ang kanyang boses ay naging isang galit na bulong na magkakaroon ng isang full internal audit sa lahat ng gastos na inaprubahan mo sa nakaraang 2 taon. Nanigas si Victor. Ang audit. Victor, tanong ni Bianca, ang boses niya ay nanginginig na ngayon sa galit. Ang kondo ko, ang hulog sa kotse ko, ang mga biyahe natin. Inilagay mo ba ang mga yon sa corporate card? Hindi siya makasagot. Hayop ka, sigaw ni Bianca. Idadamay mo pa ako. Hahabulin nila ako. Paano ko babayaran ang lahat ng yon? Wala akong ganoong kalaking pera. Bianca, aayusin natin to. Magtiwala ka lang sa akin. Kapag ano? Kapag nakulong ka na. Kapag wala ka ng pera. Victor, tapos ka na. At ayokong madamay sa pagbagsak mo. Pero mahal kita. Halos pakiusap na, sabi ni Victor. Isang tawang mapait ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang minahal ko ay ang CEO, Victor. Ang minahal ko ay ang lifestyle, ang mga regalo, ang kapangyarihan. Hindi ako pumirma para sa isang talunan. Huwag ka nang tatawag ulit. Kung magpapakita ka dito, tatawag ako ng pulis. Isusumbong kita. Click. Ibinaba na niya ang tawag. Napayuko si Victor sa manibela. Ang huling pinto ay nagsara. Ang huling barko ay lumubog. Wala nang natira. Ipinagpalit niya ang isang tapat na asawa para sa isang oportunista. At sa sandaling nawala ang pera at kapangyarihan ng oportunista, ay ginawa eksakto ang dapat niyang gawin, iniligtas ang sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa bintana ng sasakyan. At doon sa dulo ng kanilang mahabang driveway, sa labas ng gate, may nakita siyang mga kumikislap na ilaw. Isang itim na van, isa pang sasakyan, at isa pang sasakyan na may asul at pulang ilaw sa ibabaw. Dumating na sila. Hindi para arestuhin siya. Hindi pa. Dumating sila para kunin ang bahay. Napanood niya habang bumababa si Attorney Vargas mula sa isang sasakyan. Mula sa isa pa, bumaba ang 2 unipormadong security guard. At mula sa van bumaba ang isang babae. Si Rosario. Nakatayo sa ilalim ng ilaw mula sa poste, nakasuot ng isang simpleng itim na trouser suit. Mukha siyang isang general na sinusuri ang larangan ng digmaan na kanyang napanalunan. Isang matinding galit ang pumalit sa desperasyon ni Victor. Hinawakan niya ang manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Hindi pa siya tapos. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Ang galit ay isang makapangyarihang panggatong. Sa loob ng ilang sandali, binigyan nito si Victor ng isang huling pagsabog ng lakas, isang huling ilusyon ng kapangyarihan. Habang pinapanood niya si Rosario at ang kanyang mga tauhan, napapalapit sa bahay isang plano, ang nabuo sa kanyang isipan, isang plano ng paghihiganti na kasing dumi ng kanyang mga kasalanan. Kung babagsak siya, sisirain niya ang